Yo guys, so itong video na to ay magiging update sa life ko. Okay? Di ako nakapag-post nung January, so ngayon February, update lang ako kung anong nangyari so far. So parang i-breakdown ko siya into career. Pangalawa naman ay yung sa plan natin to get married. Yung sa work ko ngayon, no, parang somehow related din sa career. Work ko, dalawang work. And then yung sa YouTube, TikTok natin na goal, kumusta yon. Pang-apat ay yung sa trading, of course. And then kung ano pa yung pwede natin mapag-usapan. So, unahin muna natin yung career natin. Actually, pag-usapan muna natin yung kasal, yun na yan. Okay, sige. So, di ba nabanggit ko sa inyo last time that yung plano ko una ay umuwi ng February, then papakasal kami ng May. Di ko alam kung nabanggit ko yun, pero yun yung unang plan namin ng fiancé ko. However, no, sa pag-uusap namin, parang na-realize namin na medyo parang nagmamadali tayo masyado. Okay, especially may problema kami onte, no. Actually parang nabanggit ko na din to sa inyo. Yung parents ng side ng fiancé ko ay parang sa isip-isip nila ay hindi pa kami ready. Okay, bata pa kayo, 23 pa si Angel, parang ganoon na yung nasa isip namin. So, parang na-feel namin na baka mamadali namin sila, ganito, ganyan. Although hindi naman siguro ganun ka valid yun, pero somehow napag-anuhan namin dalawa na okay, sige, i-try natin usog instead na May. Ang ginawa naming dalawa ay ah, nag nag di kami nag ano kami, like for example, sige, sabihin mo yung anong gusto mong month, and then sasabihin ko din yung gusto kong month. And then sabi siya, nagsabi ako, and then we ended up no na October. Okay, October yung ng parang somehow sweet spot namin. Actually, nabanggit niya August. Ano yung sa akin naman somehow September. Okay, sige, October na lang natin. Kasi unang-una, tapos na ako noon sa isa kong job sa MTC. So, kakatapos ko lang noon. And then at least somehow, no, parang new start talaga siya para sa akin, para sa amin. So, somehow gano'n, no. Medyo tricky kasi yung situation namin kasi nasa Mindanao yung fiancé ko, nandito ako. So, parang kailangan ko mag-leave sa MTC, pupunta ako doon, asikasuhin namin lahat, babalik. So, parang medyo ang challenging na part. And then, syempre, kada ganon-ganon ko dun sa Mindanao, gastos yon. Okay? Yun yung update doon. So, October yung target namin dalawa. And then, so far, so good. Uh, yung, yung, yung plan na first na plan ay uuwi ako doon ngayong May. Okay, so May na instead of February. So, May. Magbubook na akong ticket anywhere this week. Okay. Dapat kasi April yun eh, pero ang mahal ng ticket ng April, like ano kasi parang Holy Week, 'di ba? So medyo mahal. Okay, so yun yung still yung goal ay this year. Pangalawa ay sa career natin. Unahin natin yung sa MTC natin. So magfo 4 years na ako this year, doon sa September, and then matatapos na yung kontrata ko dito sa MTC, and I've been working no so hard dito sa MTC, working with these wonderful people, sa aking manager, sa mga supervisor ko, and then ako as a trainer, as a supervisor din dito. Kumbaga, I've been surrounded by wonderful people. They are very professional, very Christ-like, and they're very helpful para sa aking growth. So I'm very happy no na ngayon na nasa bagong team ako. Ako yung trainer doon, Omner team kami, and then meron akong 14 teachers under me. And then actually kanina lang meron kaming team-based meeting, and then nag-train ako sa kanila. It was very very kumbaga wonderful experience for me. And then sobrang sharp nila, sobrang tatalino, spiritual, and then we're just having fun. Okay, so yun. Yung goal ko doon ay tapusin talaga at matulungan ko tong team na to. Okay, para somehow before ako umalis sa MTC, ma-share ko man yung skills ko sa kanila, kung anything na I can give to them. Alright, tabingi pa yung camera. Yan. Okay, pagpasensyahan nyo na. So yun, sa 30-minute trader naman, di ba? Nabanggit ko na nasa part ako ng 30-minute trader. So very, very wonderful yung nangyari sa atin because na-promote ako as one of the Forex coaches. So one of the Forex coach na ako doon, and then meron na ako actually kahapon nag-onboard na kami sa mga students na nakasign sa akin. So meron akong 5 students na nakasign under me. So for 3 months tuturuan ko sila, mga premium students to. Sila ay complete beginners. So kumbaga sobrang sino bang mag-aakala, 'di ba, na para magiging part ako ng the 30-minute trader. Tsaka ngayon isa na ako sa mga Forex coach doon. Okay, so palagi ko nakikita yung mga coaches sa 30-minute trader, si Coach Job, how no paano siya nagtatrabaho, paano siya nag-hustle, and then paano din siya naglalaro. Okay, kasi he is balancing yung work and then play. And then he's just having fun no while hustling, while working.
Okay, so very wonderful yung nangyayari sa atin in both side, right? And then so that's sa career natin. And then ano pa, pangatlo, pag-uusapan natin ay yung update naman sa goal natin, like yung babuyan tsaka yung palayan. Sigurahin natin yung babuyan. So yung babuyan natin malaki na sila. So wala lang akong picture, pero ibebenta na sila by the end of this month or next month sa March. Ibenta na sila. So yung tatlo doon, and then yung dalawa iwan pa. Then nagplan pa kami na bumili pa ng another 5 or 10 no, ng mga biik na naman. Okay, so basically all goods doon. And then sa palaya naman, good thing kasi walang sobrang malaking bagyo or malakas na bagyo noong January. So far maganda yung tubo ng mga palay natin. So by April i-harvest na yon. Okay, so yung na-invest natin doon somehow, no, hopefully mag-double or mag-triple, no, para at least dagdag na ipon na rin para sa kasal namin, ang pag-start namin ni Angel dalawa. So yun. And then sa TikTok yung goal ko, lataas pa naman yung goal natin, no, 200k na followers, 'di ba? So parang reaching talaga, like reach for the stars, 'di ba? Grabe. Pero ang nangyari sa TikTok natin, di ko alam, matulungan niyo ako if alam niyo to. Na-stuck ako sa 200 views. Like nagpo-post ako ng mga jump rope kasi gusto ko matuto ng jump rope ngayon, parang isa siya sa cardio exercise ko. So ang nangyayari, hindi na ako makalagpas sa like 400, nasa 200, 300 views na lang. Hindi rin ako makapost ng mga sayaw kasi nga yung schedule ko ngayon medyo kinakapa-kapa ko pa. Okay, so kami ni Jay nga hindi na nga kami nagkita, no, since last namin na sayaw noong January. Okay, nasa Facebook ko yon, nasa TikTok ko din yon. Okay, so try ko pang mag-post ng ibang mga style sa TikTok, like try ko mag-post ng mga motivational or anything na funny, no, para lang somehow ma-break ko yung barrier na yon, 300 views lang palagi. Okay, so same sa YouTube kasi yung kadalasan yung kadalasan na pinopost ko sa TikTok, yun daling yung pinopost ko sa YouTube Shorts. Okay, and then ngayon eto na, nagpo-post na ako ng mga long format. Discover ko to, parang okay na din naman pala mag-shoot dito. Kaso nga lang gabi na. Okay. So, okay din naman pala, dalhin ko na yung camera, then shoot na lang ako dito, no, habang nag-exercise or maybe sa bahay or anywhere. Okay, so yun. So sa goal natin sa social media, medyo malayo pa tayo doon, pero we are still working on it. Okay, so ano pa ba yung sa trading natin, 100k account, di ba nabanggit ko sa inyo na drawdown tayo doon. So ngayon nakaangat na ako actually noong January, like malapit ko na siyang ma-break even. However, hindi ako kumbaga may nangyari lang, no, trade goes against us, and then drawdown ulit tayo, where same drawdown pa rin, nasa around 3%. Okay, na drawdown ngayon so far. So once ma-break lang talaga tong drawdown na to, magre-risk na ako ng mataas. So ngayon kasi pag nasa drawdown tayo, sobrang liit kasi ng nire-risk ko, kaya medyo mahirap siyang ibalik sa break even. Pero pag na-break even na siya, pag nabalik na ako sa sa pinaka-balance niya talaga, initial balance niya, yun, magre-risk na ako ng mas malaki doon. Alright, so yung pwede kong iplano doon ay naiisipan ko na, no, mag-add pa ako ng isang 100k account, pero hindi siya swing. Ano siya, kumbaga like intraday, intraday trading yon. So para somehow yun yung mabilis ko na account, like mabilis siya, like mabilisan, like 15 minutes time frame, 5 minute time frame. Ito kasi current na account ko ngayon ay swing trading. So alam mo yun, aabot ng days or weeks para lang matapos yung isang trade. So medyo matagal-tagal talaga. Well, so far 2 buwan nang lumipas sa 2025, and then we are working on it. No? We are working on it. May 10 months pa tayo. Yung natutunan kong bago, no, ay ganito. So yung risk, kung yung effort mo pala at focus ay below 90%, yung result mo palagi ay nasa 10 to 15% lang yung result na makukuha mo. So for example, may isang tao na yung effort niya ay 10%, tapos ikaw 85% yung effort mo. Yung result niya at result mo ay pwedeng magkaparehas lang. Kailangan pala lumagpas yung effort mo sa 90%, like 95. Then doon magkakaroon ng breakthrough kasi
yung magiging result mo ay 70% na. Okay, so parang somehow ganun yung pagkakaintindi ko doon sa napanood ko na bagong podcast. Well, 10 minutes na. So yun yung update natin so far. Mag-update ako ulit. Goal ko ngayon ay mag-post ng 2 long form every month. So it could be educational or just an update like this. Okay, so kung gusto nyo manood ng mga updates sa buhay natin, so feel free lang. So by the way, andito pala ako ngayon sa Snap Fitness Cubao. So dito ako nagpa-member ng aking gym. Alright, so thank you guys. Agad-agad na, gabi na din kasi. So, huwi na tayo. Thank you so much for watching.